Magandang araw na muli mga boss dahil okay na yung hatak ng sasakyan. Sa brake naman ako mag-check up. Start natin sir. Gaano kalalim? Atos ka. Babago. Lubog talaga siya, no? Kailan pa ito lumubog? Bago lang. Bago lang? Oo. Kapo, pag first time ko ulit siyang gamitin, sabi ko ba, ang baba mami ka ako ng preno. Kaya ngayon bago kami alis ng bahay. Malambot siya tapos biglang lulubog, ano? Oo. Gano'n na nangyari? Tinry ko magbomba. Ayaw umangat eh. Hindi na makatulad ng jeep yan pag binomba mo. Hindi rin siya umangat kahit ano? Apo, huwag nilangat. Sige. Kaya bago kami umalis na second year sa preno ha. Kaya pala pag-drive ko kanina, ang hina. Hina. Oo. Ang problema nito sa sasakyan bago ko simulan is hindi siya makahatak. At dahil solve na yung problema, may isa pang problema si sir na nirereklamo, yung paghina ng preno niya. Dahan-dahan lumulubog yung brake pedal. At nang ma-check up ko, ang na-diagnose kong problema nito is itong brake master assembly niya. Sa pagkalas ng brake master assembly mga boss, gumamit ako dyan ng number 10 na open wrench dito sa mga fitting niya or fluid line. At ito naman niluwagan ko, number 12 na nut yan. Bunutin ko muna itong socket wire niya dito sa sensor. Tsaka ako ngayon babalikan itong dalawang nut para tanggalin ko na ng tuluyan gamit itong number 12 na socket wrench ko. Pag natanggal nyo na yung dalawang nut dyan mga boss dito sa brake master assembly, isunod nyo naman dyan itong dalawang fluid line o dalawang fitting na number 10. I-disengage nyo lang yan mga boss dito sa brake master assembly. Pag na-disengage nyo na yung dalawang fitting, pwede nyo nang hilahin itong brake master assembly. O diba, nakita nyo, tanggal na siya. Dahil nga sa tanggal na yan, bunutin niya lang itong primary piston niya. Ayan, ayan yung primary piston. Nakita nyo, di ba? Oh, malakas pa itong primary piston. Susunod ko tatanggalin dyan mga boss, yung rubber cap niya dito sa gilid. Ayan oh, yung sa bukana. Pansin nyo. Ayan, gamit ka ng manipis sa flat screw. Sungkitin mo lang yan. O, di ba, tanggal na. Kung mapapansin nyo mga boss, oh, puro kalawang yung loob. Kaya ang gagawin ko lang dyan mga boss, is lilinisan ko lang itong brake master assembly kasama yung primary at secondary piston sa lilinisan ko. Ang problema, itong secondary piston mga boss, ayan, hindi ko matanggal. Dahil nga sa puro kalawang itong brake master assembly nga dito sa loob, nag-stack up na yung secondary piston niya. Nahirapan ako tanggalin yan mga boss, pero natanggal ko rin. Pero hindi para palitan, kundi para linisan ko lang yan. Wala akong pinalitan ditong pyesa. Kahit nung nawala yung hatak ng sasakyan, in-adjust ko lang yan. Ngayon dito sa preno, wala pa rin akong papalitan. Kaya dumating dito si boss na wala siyang biniling pyesa. Kaya nga natawa ako dahil sabi niya, wala ba akong bibiling pyesa? Nung sinabi ko wala, brake fluid, bili ka, yun lang. Kaya awa ng Diyos, syempre tuwan-tuwa yung customer dahil unang-una, dalawa yung problema niya at hindi basta-basta problema. Yung hindi lang makahatak yung sasakyan mo, problema na yun. Tapos yung isa pang problema, lubog yung preno. Na alam niya sa isang problema pa lang is ibababa na daw yung transmission niya. Yung sa pangalawang problema na ito, gaya ng preno, baka daw buksan lahat ng preno niya at palitan daw ng pyesa. Kaya tsinaga niya lang dalhin dito yung sasakyan niya kahit mabagal ang takbo. Balik na ako sa trabaho mga boss. Kung makikita niyo itong brake master niya tsaka yung piston, di ba? Sinabon ko maigi yan. Nilinis ko yung loob ng brake master. Pati yung piston, nakita niyo yung piston, primary tsaka secondary, sinabon ko rin maigi yun. After ng mga boss, malinis yung sa maigi, babanlawan nyo syempre ng malinis sa tubig yan. After nyo babanlawan ng malinis sa tubig, patuyuin nyo. At pag tuyo na siya, pwede nyo na ngayon ilagay dito sa brake master assembly niya. Pero basahin nyo muna siya ng brake fluid bago nyo ilagay dito sa brake master assembly. Ganon din itong brake master assembly. Kahit tuyo na siya, lagyan nyo pa rin siya ng brake fluid, tsaka nyo ngayon siya kalug-kalugin para kahit papano, mawas out mo pa rin kung meron man natirang tubig dito sa brake master assembly. Tsaka mo itapon yung fluid na nilagay mo. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong secondary piston dito sa loob ng brake master assembly mo. Bali, itutulak mo lang naman yan papasok dito sa loob. Tsaka mo ngayon isunod ilagay itong rubber cap niya dito sa brake master assembly. Basahin mo muna ng brake fluid yan para pag nilagay mo yung primary piston, kahit paano hindi siya magasgas. Basta sisiguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakalapat nyo dito sa loob ng brake master assembly itong rubber cap niya. Hindi kasi pwedeng hindi siya lapat na lapat. Pwedeng maputol yan pag nilagay mo yung secondary piston o kaya magkaroon siya ng leak. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakalapat ng rubber cap niya, o pwede mo nang isunod itong primary piston. Binasa ko ulit yan ng fluid mga boss dahil nga sa may rubber cap ako matatamaan. Maganda na yung sigurado kasi baka mamaya gumasgas itong piston dito sa rubber cap pagkaroon siya ng damage.
At pag okay na yung pagkakalagay mo ng piston mga boss, lagyan mo siya ng brake fluid. Ang gagawin mo ngayon dyan, dito pa lang sa baba, i-bleed ko na yan. Para pag ikinabit mo na siya sa hydrovac, hindi ka na mahirapan mag-bleed. Sandali mo lang siya ipapump. Paano mo naman malalaman sa brake master na wala na nga siyang hangin pag nag-pump ka dyan? Una, pag pinump mo yan, pag binomba-bomba mo, mapapansin mo dito sa lagayan mo ng fitting, may lalabas dyan na hangin na may kasamang kaunting fluid. Hanggang sa yung fluid na lalabas dyan is maging buo na. Ibig sabihin nun, wala na siyang hangin. Gaya nito, ayan o, buo na yung fluid. Pag ganyan mga boss, okay na yan. Pwede mo na yan ilagay dito sa hydrovac niya. Siguraduhin mo lang yung push rod dito sa hydrovac is nakashoot dito sa primary piston mo. Pero bago mo tuluyang ipasok itong brake master assembly mo dyan sa hydrovac, ilagay mo muna itong dalawang fitting dito sa brake master cylinder mo para hindi ka mahirapan. Tapos, tsaka mo ngayon itulak itong brake master assembly mo papasok sa loob ng hydrovac. Tsaka mo ngayon ilagay yung dalawang nut na number 12. Pag naipakapit mo na itong dalawang nut dito sa thread niya, higpitan mo na ngayon siya ng socket wrench mo na number 12. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss, hindi pa pwedeng maluwag yan. Pwede kasing humina yung preno mo kasi magkakaroon siya ng singaw. Tapos gumamit ka ng number 10 na open wrench, higpitan mo na yung dalawang fitting na nilagay mo. Tsaka mo isunod yung socket para sensor mo dito sa brake master assembly mo. At pag okay na, maglagay ka na ngayon ng brake fluid. I-level mo na yan. At yung tinanggal mo na strainer, ibalik mo na. Tapos yung cap nitong fluid reservoir mo, ilagay mo na rin. Tapos, pwede na tayo mag-start. Kahit na-bleed na natin yan kanina, magbi-bleed pa rin ulit tayo pag nakakabit na yan dito sa hydrovac, itong brake master. Kaya kailangan mo dyan ng makakasama. Ipapop niya yung brake pedal. Tapos, ipapapirmis mo, nakadiin siya, tsaka ngayon magluluwag ng fitting para lumabas yung hangin. Kahit isang beses o dalawang beses lang gawin mo yun. Kapag okay na yung brake pedal niya, bumalik na yung dating preno. Pwede na yun mga boss. Mapapansin mo naman yun dito sa brake master assembly pag nag-release ka yung fluid na lalabas, buo na siya, wala na siyang halong bula or hangin. Na ibig sabihin nun, wala nang hangin dito sa brake master assembly mo. Tsaka mo yun, higpitan na siya ng maayos. Tapos pwede ka nang mag-road test. Gaya ng dati, si customer na pahatulin ko kung okay na ba yung brake niya. Preno mo nga? Meron na siyang kapit. Yung kanina, alangan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kahit maliit lang. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat. Ano? Lakas na yung preno? Ganda na nga ng ulit ito. Tulim pala nito, no? Magandang mata ko. Binalik mo nga yung ano niya. Dati niya hatak? Ay, preno. Lakas ah. Oo. Kapit agad. Kapit. Damdam mo na kagad pag tapak mo eh.